Amen. Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, unang-una po sa Panginoon na atin pong sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ako po ay lubos po na nagagalak, no? Sa ating pagpupuri po ay talagang nadarama ko po yung presensya po ng Panginoon. No? Makikita po natin sa ating mga kapatid na talagang nag-uumapaw po ang kagalakan. No? Sapagkat nakapagpuri lamang po tayo sa Panginoon kung nakikilala po natin ang Diyos na atin pong pinagpupurihan. Amen? Doon po lumalabas po yung kaya po tayo nagbabalik ng pagpupuri dahil alam po natin yung ginagawa po ng Diyos sa ating buhay. Amen? At kung makikita nga po natin si Haring David kung paano po siya nagpupuri sa tuwing dinideclare nga po niya yung ginawa po ng Diyos sa kanyang buhay, ay doon din po ay nag-umapaw ang kanyang iba yung pagpupuri po sa Panginoon. Amen? At sa gabing ito po ay tunay nga po na nakaka-encourage po na makasama po kayo at bilang daluyan po sa salita po ng Panginoon ay isa pong napakalaking pribilehiyo na kung saan ay maimbitahan muli, no? Ng isang sektor na kung saan ay lagi ko pong sinasabi na sa sektor po na ito ay marami na pong na-raise up na full-time pastors in Philippines. Amen? Amen. Glory to God. Amen. At tunay nga po na ang sektor din po na ito ay kilala po sa isa po sa napakasipag. Amen ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. Pag-uusapan po ang mga technicalities, lahat po ng mga interior, exterior design, talagang dito po matatagpuan. Amen. Talented, no? Very talented. Amen. At makikita mo dyan, makikita mo, di ba? Sa mga gawa. Amen. Sa gabing ito po ay pag-uusapan po natin ang salita po ng Panginoon very personally, no? Very personally. Amen. At naniniwala po ako na sa ating paglilingkod po sa Panginoon ay marami po tayong naririnig, no? Sino po dito ang 6 na buwan pa sa pananampalataya? Amen. So ibig sabihin ay lampas na, no? Ng 6 months, no? Marami po sa atin na sa ating paglilingkod po sa Panginoon, mayroon po tayong mga naririnig na nai-stumble dahil sa isang kapatid, no? Nai-stumble dahil sa isang pastor, no? Nai-stumble dahil hindi na pagbigyan, no? At marami din po tayong naririnig, no? Na siya po ay nanghihina at hindi na po nakapagpatuloy dahil meron po siyang kumbaga mismo ang kanyang sarili, ang kanyang kalaban. Amen? Sa ating paglilingkod po sa Panginoon, ang atin pong pinakakalaban ay ating sarili. Amen? Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. And before we proceed to listen the Word of God, let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos noon ngayon at magpawalang hanggan. Ang Diyos na sinasamba at tinatawagan ng aming mga ninuno, nina Propeta Abraham, nina Propeta Isaac, nina Propeta Jacob. At kayo din po ang Diyos, ang aming sinasamba at tinatawagan sa oras na ito. In the name of your Son, Jesus Christ, and by the power and unity of your Holy Spirit, O God,
Once again po, Panginoon, kami po, Diyos, ay patuloy na nag-uumapaw ang aming pagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na kung saan patuloy po ninyo, O Diyos, idinako ang aming panyapak sa lugar na ito po, Panginoon. Upang kayo nga po, Lord God, ay patuloy na maitaas, mapapurihan po, Panginoon, sa lahat ng mga kangahangang ginawa po ninyo, O Diyos, sa aming mga buhay. At idinako po ninyo kami, O Diyos, sa dakong ito po, Panginoon, sapagkat malaya po kayo, O Diyos, na mangungusap sa aming kalagitnaan, O Diyos. Kung paano po kayo, O Diyos, nangungusap po, Panginoon, noon sa kapanahonan ni na Moises po, Panginoon, sa pamamagitan po, O Diyos, ng mga ugong ng mga kulog at mga kidlat po, O Diyos. Lord, tunay nga po, O Diyos, ang inyong mga salita, O Diyos, ay tunay na maghatid po, O Diyos, sa amin ang ibayong pananampalataya at magpapalaya po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa banat, sapagkat po, O Diyos, sa inyong banal na kasulatan ay nahahayag ang inyong pagka-Diyos at ang inyong plano po, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, at sa pakikinig po namin sa inyong mga salita, patuloy po namin aangkinin po, O Diyos, ang iyong pagtuturo, ang inyong pong mga pagpapala, ang inyong pong pagtutuwid sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, at sa daluyan, bilang daluyan nga po, Lord God, ng inyong mga salita, itago po ninyo ako, O Lord God, sa inyong likuran, at kayo lamang po, O Diyos, ang patuloy na mahiyag sa aming kalagitnaan. At malaya po, Diyos, ay yung Santong Espiritu na magbigay po, Lord God, ng kaliwanagan, na maabot po, Lord God, sa aming kaisipan po, Panginoon, upang patuloy po namin maunawaan ang kapangyarihan ng inyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Muli, tanggapin po ninyo, O God, ang aming pinakamatas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba at pagdakila ay natatanging sa iyo lamang po, O Diyos. In the name of your Son, Jesus Christ, and by the power and unity of the Holy Spirit, this is all what we pray with thanksgiving. Amen. Salamat po sa Panginoon at tunay nga po na sa atin pong ginagalawan na mundo, no, ay marami pong mga tinatawag na pagsusuri, no? Katulad po ng yung paggawa po ng mga tulay, mga buildings, no? Yung mga kalsada, no? Alam po yan ni Brad Herme, no? Na kung saan ay mayroon pong mga devices, no? Para matitest yung quality, yung structural foundation ng mga bagay na ito upang malaman nga po talaga kung gaano ito katibay, no? Katulad nga po sa hindi na po tayo lalayo, no, sa ating bansang Pilipinas, hindi po lingid sa bawat isa na dumaan po tayo ng natural calamities at marami pong mga structures, no, na kumbaga hindi po nakatagal doon po sa lindol na kung saan ay ito nga po ay naging sanhi upang yun nga po bumagsak, no. So ganun din po sa yung katulad na po sa yung sa mga binibinta po ng mga laruan, di ba? Mayroon pong tinatawag sila na lead detecting device na kung saan ito din po ay isang sinasama sa mga ingredients sa paggawa ng mga laruan na kung saan ay ito po ay isa sa mga harmful, no, toxic materials na kapag matagal pong na-expose yung mga anak po ay ito po ay magkakaroon po ng sakit, no? At kapag tuluyan po itong hindi po ma-detect, ito po ay maging dahilan po sa kanyang ikakamatay. Amen? At ganun din po. Marami po tayong mga kailangan malaman po natin. Ganun din po yung kapag bili po tayo ng mga office equipment, no? Meron pong tinatawag na yung UL listed, di ba?
yung nakalagay sa likod. Kumbaga, ito ay isang kumbaga parang quality check na isang kumbaga kapag pumasa ka, no, sa ganitong klaseng pagsusuri ay talagang hindi basta-basta ang equipment na nabibili mo, no. Meron ding tinatawag na ISO, no, na kung saan kapag ang iyong company ay listed po dito, ay isa ka sa mga talagang pumapalo, no, sa mga standard, isang prominente kang kumpanya. Amen. Sa ating pananampalataya kaya, paano po natin matiyak kung tayo ba ay namumuhay sa salita po ng Panginoon? Amen? Sa nabanggit ko po kanina ay mayroon pong mga iba't ibang klaseng mga devices para madidetect yung iba't ibang klaseng mga bagay naman, no? Sa ating pananampalataya, mayroon bang tinatawag na faith meter, no? Mayroon bang tinatawag na yung special device na o isang tester na madidetect kung gaano na kalalim ang iyong pananampalataya. Amen? So, sa mensahe sa gabing ito ay ini-encourage po tayo ng Panginoon sa pamagitan po sa sulat ni Apostol Pablo. Matatagpuan po natin sa Pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto chapter 13 verse 5. Ito po ay isang verse lamang po. Sabi po dito sa salita po ng Panginoon, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwal. Amen? Purihin po ang Diyos. Marahil ang bawat isa po sa atin, no, nung nag-a-apply pa po tayo sa bansang ito, doon pa po tayo sa Pilipinas, ay wala po tayong, siguro nung hindi pa po natin nakilala po ang Panginoon, ay ang pinaka-aim po natin ay yung magkaroon po ng stability po yung ating mga pamilya. Na magkaroon po tayo ng assurance sa kinabukasan po ng ating mga anak. Na magkaroon po tayo ng kahit papaano aangat na lang po ang ating mga buhay. So, kaya po tayo ay naririto, no? Siguro wala pong nung hindi pa po tayo nakilala sa Panginoon, wala po sigurong nag-iim na pupunta ako sa Saudi Arabia para makilala ko ang Diyos. Meron ba? Para lalong maglilingkod ako sa Panginoon. Kundi mostly po sa atin, no, nung pumunta po ako dito ay 1992, talagang hindi pa ako tinubuan ng bigote. 21 years old pa ako. Wala akong ibang pangarap na talagang kahit papaano ay makaranas. Kumbaga maiahon, no, sa yung bang nararanasan kong buhay, sapagkat kami po ay 12 magkakapatid at yung tatay ko ay namatay po na 7 years old pa lang ako. Ako po yung pang-7 at wala pong talagang pinagkukunan kami ng yaman, kundi yung sakahan na bundok-bundok. Alam niyo sa Cebu kasi bihira lang yung flat na lugar eh. Hindi ka pwedeng mag-araro doon kasi puro bato yan. Talagang minsan lalo pag summer yung mga bugang, alam niyo bugang yung
yung parang kubo na malalaki na may mga tinik-tinik. Talagang minsan pinipikit ko yung mata ko na talagang iniisip ko na bigyan ako ng kapangyarihan ng Panginoon na yung mga damo na itong lilipat doon sa kabilang sakahan, no? Yan ang iniisip ko. So, nakikita ko at talagang yung tatay ko naman ay napaka-disiplinado ng aking tatay. Gusto niya yung mga naranasan niya simula pagkabata hanggang sa nagkaroon ako ng malay. Gusto niya iparanas sa akin na itong mga itong langka na ito, tinanim ko ito, puro susunod pala ako. Nag-edad ako ng ganito edad, may ainihin ikaw, ilang taon ka na, wala ka pang tinanim. Ay, isa loob ko talagang kumukontra yung aking kalooban na lalo pag yung summer, napakainit, di ba? Talagang pagka yung sinusundot mo yung sakahan, umuusok yung alikabok at nabiyak-biyak na yung lupa, talagang iniisip ko na hindi ito yung maging buhay na gusto ko. Gusto ko yung bang maiba naman, no? Ini-imagine ko yung bahay ay yung buhay ng mayaman na talagang bababa sila sa kutsi, no? At katulad ni Brad Mar, diba? Kanina na talagang nakapagmaneho ng automatic, no? Talagang first time talagang feel na feel niya, di ba? 160 pa nga, bitin pa eh. Hindi niya namalaya, no? Na parang nakaminor pa lang. So, sa atin kasi may kanya-kanya tayong pananaw, no? At nakikita ko po doon yung nababasa ba ng Diyos, no? Yung nilalaman po ng ating puso na kahit sa ganong klaseng na yung edad na kapag nagkaroon ng manifestation, no, hindi mo ito makakalimutan. Amen? At tunay nga po na yan po yung ang Panginoon po ay kumbaga dinala po ako dito, no? Upang nga po ay mostly po sa mga magulang po kasi sasabihin po natin na yung nararanasan kong hirap ayokong iparanas sa aking mga anak. Kapag tayo naman ay gumanda na ang buhay, isishare mo yun sa mga anak mo, yung mga anak mo ay talagang hindi na sila, kumbaga, kapag kumakain na silang hotdog, dati hindi mo alam yung hotdog Oo, yung bulad sa amin, yung tuyo na ganito, apat na katao maghati niyan. Kapag ikaw banda sa huli, ay kawawa ka, yung ulo sa'yo. So, makikita po natin na bilang isang magulang, no, gumanda na yung buhay mo, yung mga anak mo, maganda na, no? Parang iniisip ko na yung tao parang pabalik-balik lang yata yung sitwasyon Kasi pag gumanda na yung buhay ng anak mo, sila naman yung hindi masyadong magsisikap. So, pag namatay ka na, mga anak sila, maghihirap na naman. So yun naman ang sasabihin na kapag kumbaga lumaki yung apo mo, naghihirap na naman, sasabihin ng mga apo mo, pag lumaki sila, kailangan magsikap ako para hindi maranasan. Parang ganun yata yung no? Lalo yung sa mga Pilipino, di ba, na sa bata pa lang na edad, parang kinukumpisan natin yung, hindi tayo masyadong mayaman ba, no? Sasabihin natin, anak, mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho, no? Subalit sa insect, anak, mag-aral ka ng mabuti para magpatayo ka ng kumpanya. Di ba? Talagang, ang mga Pilipino hanggang trabaho talaga. Kung sabihin natin na anak, di ba? Ikaw ang magtayo ng kumpanya, no? Ikaw may-ari ng kumpanya. Di ba? Kung ba, nandun na yung pagmumulde sa isang bata, yung completion ba, di ba? Amen. Parang lumayo na yata tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. No? So makikita po natin dito po sa
mensahe po ni Apostol Pablo na kumbaga kailangan dito pa lang po sa lupa, no? Ay sapagkat wala po dito po talaga yung pinaka-training ground natin, no? Na tiyakin po natin mabuti, sabi dito, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Amen? At makikita nga po natin na ang pananampalataya po natin, ito po yung pinakasusi para po tayo ay makalapit po sa Panginoon. Dahil ang sabi nga po doon sa Hebrew chapter 11, di ba? Na hindi po tayo kalulugdan ng Diyos sa atin pong paglapit po sa Kanya, at hindi po maging kalugod-lugod po sa Panginoon kung ang ating paglapit po sa Kanya ay kung wala po tayong pananampalataya. At alam po natin na ang pananampalatayang ito ay umuusbong po ito sa ating mga puso, no? Katulad po sa nakasulat sa Romans chapter 10, verse 17 na ang pananampalataya ay bunga sa pakikinig at pakikinig kung mayroong mangaral sa salita po ng ating Panginoon. Ngayon, ang ating pananampalataya po ay hindi po matatawag na isang pananampalataya kung wala pong mga pagsubok. Amen? Hindi po ito matatawag na isang pananampalataya kung hindi po ito dumaranas ng mga pagsubok, no? Kung makikita nga po natin sa unang Pedro, doon po isinalaysay at inihambing po doon ang pananampalataya po natin na mas mahigit pa sa ginto. Ang sabi nga po doon sa 1 Peter 1-7 na ang ginto na nasisira ay kailangang pinaparaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Doon po lalabas. Kumbaga, kapag pinainitan po yung ginto, sino po yung Bicolano dito? Amen. Sa inyo po, Brad, very well nun, mayroong party doon na yung naghuhukay po ng ginto. Nakikita ko po yun sa PFC na yung pinainitan tapos humihiwalay talaga. Bumibilog yung ginto at humihiwalay yung mga particles na kung saan hindi siya ginto, no? At makikita po natin na kung ang ginto ay pinaparaanan sa apoy upang lumalabas ang kanyang pagkadalisay, ito man ay 14K, 18K, 21K, mayroon pa bang mas mataas sa 21K? 24? Amen. Kabisado niyo, Brad, no? Kano na ba ngayon? Amen. Tumaas na, di ba? So, makikita po natin na dito po, kumbaga nagkakaroon po ng yung paghahambing. Ganun din po ang ating pananampalataya na mas higit pa kaysa ginto. Ito po ay pinaparaanan ng mga iba't ibang klaseng pagsubok kung talagang tayo ba ay tapat, no? At kung makikita nga po natin sa banal na kasulatan na mayroon pong iba't ibang klaseng pagsubok. Amen? Ang makikita po natin, isa po sa mga very well known na mga aklat po ng pagsubok sa aklat po ng Job, di ba? Alam na alam po natin yan. At dito nga po ay makikita po natin na ang ating pananampalataya ay kailangang yun nga po, daraan sa iba't ibang klaseng mga pagsubok na ito. Mayroon pong isang preacher na nagsabi na yung isang perlas, no? Bago pala ito nabuo sa isang kabibi ba yung tawag nun? Yung taklubo.
Hindi Tacloban. Parang family ng clams, di ba? Oyster, oh. Oyster, oh. Ito palang itong mga perlas na ito ay ano pala ito, yung irritants pala ito. Kumbaga foreign object na pumapasok doon sa isang kabibi, no? At kapag nakapasok na itong mga foreign object na ito, naiirita itong yung kabibi na ito, tapos nilalawayan niya. Hanggang sa tumatagal na yung panahon, ito ay lumalaki ng lumalaki hanggang sa nagiging perlas. Amen? So, sa atin din pong mga buhay, no, mga kapatid, no? Minsan may mga kapatid din po na ginagamit para maging irritants, di ba? Na tayo po ay naiirita. Subalit, alam po natin ang salita ng Panginoon, sila po ay isa sa mga irritants lang, no? Kapag hinuhulma po tayo para maging, kumbaga, maging tunay na perlas. Amen? Sa mga kasama po natin sa trabaho, kung minsan sila po yung ginagamit na irritants. Nakakairita, no? Subalit, tingnan po natin kumbaga yung ilalim doon. I-positive po natin na para po tayo ay mahubog bilang isang Kristiyano. Amen. Minsan, yung mga manager pa natin, di ba? Sinisigaw-sigawan ka. No? Mga irritants lang yan. Hinuhubog ka. Amen. Hinuhubog ka sa pamagitan ng yung how we react. No? Kung tayo ba ay mag-retaliate din ba ng masasamang mga words. Kundi hindi. No? Sapagkat sila po ay tinuturuan po tayo para maging magpakumbaba, no? Magpasensyoso at sumunod din po sa mga ganong klaseng tao. Amen? So makikita po natin na hindi po lahat na kumikinang ay masabi po natin ginto. Mayroon pong mga fancy, no? Mayroon pong yung ditubog lang, no? Ditubog, no? Kapag tinalisikan mo ng suka o kaya kalamansi, tanggal yung ano, no? Amen. So, hindi po pala na lahat na nagsasabi na siya ay Kristiyano ay masabi din Kristiyano. Amen? Sapagkat makikita nga po natin sa aklat po ng Titus, ang sabi nga doon sa Titus chapter 1, verse 16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit pinabulaanan nila ng kanilang mga gawa. Sila'y mga kasuklam-suklam at suel, di nararapat sa anumang mabuting gawain. So makikita po natin dito na kailangan kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, ay makikita po ito sa iyong mga gawa, no? Yung works will be follows, no? Sa pamagitan po ng mga gawa po natin ay doon po nagsasabi na tayo po ay may pananampalataya. Amen? Nung nakaraang Martes ba kayo pumunta ng dagat, Brad? O, talagang pinagmasdan ko po ang mga kapatid. Talagang madaling araw pa lang, no? Talagang nandyan na, no? Sapagkat nasasabik po, no? Siyempre, excited. Nandun po yung makapunta po tayo sa dagat. Amen? Nandun po yung ibang excitement po natin, no? Yung iba siguro talagang lalo pag ngayon palang nakabanihan ng automatic. Makikita po natin na yung excitement po natin, no?
At makikita po natin na kapag sa mga ganong klaseng okasyon, no, ay kapag pupunta po tayo sa iba't ibang lugar, katulad po sa dagat, ay iba-iba po yung naramdaman po natin. No? Mayroon pong parang nare-relax po tayo. No? Katulad nga po doon po sa aklat po ng Mateo na kung saan, doon po sa Gospel, ang isa po sa na lagi pong pinupuntahang lugar ng ating Panginoong Hesus ay yung tabi ng dagat, no, sa Galilee. No? Kasi yung Galilee, alam po ninyo, magpahanggang ngayon ay kahit sa bansang Pilipinas, no, maraming mga ino-offer na magagandang mga beaches, no. Punta kayo dito kasi dito white sand. Punta kayo dito kasi dito yung surfing, no. So, magpahanggang ngayon ay ang dagat po ay isa sa laging pinupuntahan na kung saan karamihan po ay mga may sakit, no? Kung makikita nga po natin sa aklat po ng, kung hindi po nagkamali, sa aklat po ng Matthew chapter 15, mayroon pong portion doon na halos lahat ng klaseng may sakit. May mga pingkaw, may mga yung hindi makapagsalita, no? At doon po pinupuntahan po ng ating Panginoong Hesus, no? Makikita po natin na ang mga tao ay imbis na kumbaga doon po lumalapit sa Panginoon, doon po sila lumalapit. Doon po sa mga relaxing na lugar, no? Doon nga po sa Galilee, no? Katulad po ng mga mayaman po sa atin na hindi pa po nakilala sa Panginoon. Talagang nag-surf pa yan sa internet. Talagang gusto nila yung makita yung magagandang beaches, magagandang offer, sapagkat yan din po yung pagkakaintindi nila na marirelax po sila. Subalit, makikita nga po natin doon nga po sa aklat po ng Mateo, no, chapter 15, ay nung hindi po sila nagkakaroon ng healings po doon. Maaring sa pagtanaw mo doon sa mga tanawin ay nagkakaroon ka ng relax, pero hindi talaga total healings. Subalit nung pumunta po ang Panginoon, ay pinalapit po ng Panginoon ng lahat ng mga may sakit. At doon po nagkaroon ng iba yung kagalingan. No? So, dito po ay minsan sa atin pong pananampalataya ay very personal po ito. Ito po ay naging isang counter-check din po sa ating mga sarili. Halimbawa, yung isang kapatid na may birthday, di ba? Ay talagang eager na eager ka na umatin dahil may kinatay na kambing, no? Subalit kapag usual na gawain na kapag walang yung taga-sundo ang ginagawang alarm clock, di ba? No? So doon po makikita po natin na yung mga personal po nating mga ginagawa ay ito po ay nagre-relate po sa atin kung paano po natin ma-evaluate ang ating mga sarili. Di ba? Lalo ngayon, napakaraming mga ino-offer na mga teleserye, di ba? Oo. Subject po tayo lahat po doon. Sapagkat ito po yung mga bagay na ito po yung mga inihain ng mundong ito para ang oras mo ay mapunta po doon. Ito po yung oras na kung saan i-offer sa iyo para hindi ka makapagbigay ng time na para sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, sabi nga po ni sa mensahe nga po na kailangan subukin natin ang ating sarili. Siguro sa bawat araw-araw ay nasusubok natin ang ating mga sarili. How much time
na talagang araw-araw po tayong nag-aabang ng mga text messages sa Facebook, di ba? Minsan, yun na lang po yung ginagawa natin yung mga Bible, no? Yung Facebook. Na-excite po tayo na magpo-post ng iba't ibang klaseng mga litrato, no? Subalit, yung pinaka-fitbook po natin, nawawala na, no? Hindi na nabigyan ng pansin, no? Amen. Thank you. So, yun nga po, sa bawat mga ginagawa po natin, araw-araw po mga kapatid, ay doon po nasusubukan kung ang ating mga pananampalataya ay naayon pa ba sa kalooban po ng Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo na tiyakin po nating mabuti kung namumuhay pa ba tayo sa ating pananampalataya. At makikita po natin mga kapatid na kung sa pakiramdam po natin ay tayo po ay matatag na po sa pananampalataya, hindi po ito maging basihan na kumbaga si Brad Toto talagang malagong-malago na ito sa pananampalataya, no? Lagi itong nagpapakanta tuwing Friday, no? Talagang nabiblis ako sa buhay niya. Si Sister Lene talagang umu-absent ito tuwing Friday, imbis na talagang magkukudkod ay talagang magrarampa, talagang inaalay niya ang oras na ito para sa Panginoon. At hindi po ito ibig sabihin na kung ako man ay nakakatayo dito, sasabihin mo na malago na ang pananampalataya. Mayroon pong mga prominenteng tao sa Biblia na kung saan ay makikita po natin ang kanilang mga halimbawa. Makikita po natin na kung saan ay sinasabi ko po sa inyo kanina na hindi po ang mga nakapalibot po sa atin makapagsabi na ikaw, ako man ay malago. Kundi, sabi nga sa mensahe nga po na subukin ninyo ang inyong sarili. Kumbaga mayroon po tayong yung titis talaga ang ating mga sarili, no? Makikita po natin isa po sa mga halimbawa, no? Si Judas. Sino po nakakalam kay Judas? Si Brad Willie, alam na ni Judas. Alam mo Brad, di ba? Si Judas, no? Si Judas po ay alam po natin na siya po ay disipulo, no? Apostoles, alagad, tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesus. At siya po ay binigyan po ng title ng Panginoon na siya po ay siya po yung tagapag-ingat yaman, no? Kumbaga kumbaga may trust, no? May trust ng Panginoon sa kanya. Siyempre, maniniwala ba kayo kay Brad na kung hindi siya katitiwala na mukhang magnanakaw, hindi mo pagkatiwalaan yan na magiging treasurer, di ba? Amen. No? Subalit, madali pong magkumuplods, no? Sa panlabas na anyo. Subalit sa kalooban ay sarili mo ang iyong nakakaalam at ang Panginoon. Amen. Kung mabasa nga po natin doon po sa senaryo, halos lahat po ng kwento ito ay mabasa po sa
sa four gospel. Yung alam po ninyo yung babae na kung saan ay nagbuhos po ng pabango sa ulo at paanan ng ating Panginoong Hesus at pinahiran ng kanyang luha, ng buhok, no? Ang kanyang mga paa. At makikita nga po natin, mabasa po natin yan sa John chapter 12, chapter 1 hanggang verses 1 hanggang 6 at sa iba't ibang gospel po. Makikita po natin na yung si Maria na ito ay sa sobrang, kumbaga, natouch po siya sa Panginoon. No? Ay yung pabango po niya na worth 300 dinar, no? Na pabango ay binasag po niya at binuhos nga po sa ulo at sa paa po ng ating Panginoon. At yung 300 dinar na yon ay doon sa time na yon ay kung ikaw ay magtatrabaho almost a year, nakikitain mo yun, mga kapatid. No? Kasi ang kita mo sa isang araw, 1 dinar lang. No? Almost a year. No? Pero dahil nga po sa kanyang pag-ibig sa Panginoon, out of His love, sabi nga kanina sa nag-exhort ng tithes and offering, no? Na maging giver po tayo, no? Doon po yung wala pong kahit gaano po ito kahalaga, basta alam po niya na ang talagang binibigay po niya yung the best para sa Panginoon. At doon sa senaryo na yun, marami pong nagbulong-bulungan. Sayang naman, no? Sayang. At isa po si Judas doon na talagang napakasayang. Kung talagang ibinibinta yan at yung pinagbilhan, ibibigay sa mahirap. No? Subalit ang sabi nga doon, talagang si Judas ay hindi naman talaga concern sa mahirap Kundi sabi nga doon, dahil nga siya ay magnanakaw at mangungupit. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya yan, Brad, yung mga kapatid na nag-iisip na mangupit, maganda yung ginawa mo. Talagang nandun yung transparency, no, sa pananalapi. No? Hindi lang sa mukha mo na mapagkatiwalaan, kundi pati yung mga resibo talaga, no? Talagang may kita po natin na at ano po yung ginawa ni Judas sa pamagitan ng 30 na dinaryo, no? Kumbaga ibininta niya, no? Ang ating Panginoong Hesus. So, yan po yung sarili niya. No? So, makikita po natin na yung reminders ba na yung kailangang subukin po natin ang ating pananampalataya. Isa pa po, no? Isa pong magandang halimbawa po na kapag tayo po ay matagal na po sa Panginoon, ay napakaganda po yung makikita po yung sa atin, sa bawat sa atin, yung lalo tayong nagpapakumbaba. Amen? Bagamat inaangat po ang ating pwesto, naging third floor na, sabi nila, nakasahid pa rin tayo sa lupa. Amen? Nakikita po ninyo sa isa kong senaryo na kung saan ay yung isang pariseo at saka yung isang publikano na nasa loob po sila ng templo na nalangin. Matatagpuan po natin sa Luke chapter 18 verses 11 hanggang 14 na itong pariseo na ito ay talagang yung pakiramdam niya ay napakabanal po niya. Oh? Habang siya ay nanalangin, sabi niya, "O Diyos, hindi ako katulad ng ibang mga tao na masasama, magnanakaw, gumagawa ng masasama, mga ngalunya,
At hindi ako katulad ng isang publikano na ito, yung tax collector. Yung isang tax collector ay talagang halos doon lamang sa banda sa pintuan, na hindi po siya basta-basta nakakalapit doon sa pinaka altar mismo, no? At siya po ay nakayuko at hindi po maitaas ang kanyang liig po sa langit sapagkat dinadagukan po ang kanyang dibdib na sa sobrang ibang paghingi ng tawad sa Panginoon. At ang sabi nga po ng Panginoon, mayroon pang idudugtong itong parasay na ito. Sa loob ng isang linggo, 2 beses ako nagpa-fasting. Nagbibigay pa ako ng aking ikapo. Kumbaga, nandun na po ang kanyang pagmamataas. At alam po natin na ang pagmamataas ay hindi po ito lugod-lugod po sa Panginoon. Amen? At ang makikita nga po natin sa tagpong iyan na yung publikano o yung tax collector ay siya po yung kinahabagan po ng Panginoon. So makikita po natin mga kapatid na wala pong makapagsabi, no, na tayo po ay matatag na sa pananampalataya sapagkat marami po tayong mga narinig na even mga pastors talagang nag-fall down. Bagkus po, ang sabi nga po ni Apostol Pablo ay wala pong excuses ito, no? Na kailangang subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumainyo si Kristo Jesus? Ang ano kasi dyan yung conviction eh. Yun po yung dapat maging sensitive ka, no? Kapag ang isang bagay, no, kapag gagawin mo na ito ay kasalanan, nandun yung conviction eh. Subalit kapag ito ay paulit-ulit mo nang ginagawa, ito ay naging normal na lang sa iyo. At ito ay iisipin mo na talagang normal na. Subalit ang katanungan po doon, ang ginagawa mo bang iyan ay kalugod-lugod ba sa Panginoon? Amen? Madali pong magkukuble na malago po tayo sa pananampalataya, no? Sa pamagitan ng ating pagtitipon na ganito. Sa araw ng Friday, makikita po natin na tayo po ay malagong-malago. How about those 6 days? At sa atin pong isa po yan, yung kapag tayo po ay nag-iisa na. Kapag tayo po ay nag-iisa na, ano nga po ba yung mga ginagawa natin? Ito pa ba ay naayon sa ating pananampalataya? Amen? Ang mensahe po ng Panginoon ay patuloy po tayo na kumbaga kinakausap na mamuhay po tayo ayon sa ating pananampalataya na may kabanalan. Madali nga po bang pumasok sa kaharian ng langit? Amen. Mayroong hardship, no? Kung mabasa po natin sa Acts chapter 14 verse 22, no? Ini-encourage po ni Apostol Pablo na talagang magpatuloy po tayo sapagkat mayroon pong hardship, no? Na makapasok po tayo sa kingdom po ng Panginoon. At ang sinasabi ko po sa inyo kanina na ang una pong kumakalaban po sa atin, yung ating sarili po mismo. Kapag ayaw na po natin sa gawain, marami na pong mga dahilan. Maraming mga reasoning, no? Even, si kapatid po ay naranasan ko po ang kanyang experience. Yung talagang, nung binata pa ako, yung burning desire talaga na kung nasaan yung lahat ng gawain, ay nandun ako.
kahit na dati kasi yung meron pang yung overnight prayers. O talagang masaksihan mo doon yung kahit na magdamag kayong nagpanalanginan, maranasan mo na hindi ka nang hina. Bagkus yung talagang lumalakas ka. Hindi katulad kapag nag-overnight ka sa mga yung pusoy, di ba? Pusoy dos. Talagang manghina ka. Subalit kapag nag-overnight ka sa Panginoon, kakaiba yung kalakasan na maranasan mo, mga kapatid. Amen? Amen? So, purihin po ang Panginoon at nakikita po natin na ang ating pong mga sarili ay tayo lang po ang makapagsabi, no? Kung na-inline ba ang ating pananampalataya. At ang pinakabasihan din po natin, yung salita po ng Panginoon. Hindi po tayo naka-inline dahil ito po ay sinasabi ng ating kapatid, no? Kundi ang basihan pa rin po ng ating kung tayo nga po ba ay nakasunod sa salita po ng Panginoon ay ang Biblia po. No? Amen? At sa gabing ito po ay babasahin ko po ang 3 verses na ito bilang conclusion po. No? Amen? Marami na pong natuwa. Sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, saka 1 Thessalonians chapter 4 verse 4, saka 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Ito po yung pinagdugtong-dugtong ko po na maging conclusion po sa mensahe pong ito. Amen? Sabi po dito, may He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. That each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Amen? Purihin po ang Panginoon at sa Diyos lamang po ang kapurihan. At wala pong ibang makapagsabi, no, sa atin pong paglilingkod, kundi ikaw ang iyong sarili at iyong relasyon mo sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon sa